Nazareno, siya ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, joyful and triumphant, O kami to Bethlehem. Come and behold him, born the King of ages. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiya rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-6 na araw ng Oktaba ng Pasko o 8 araw na pagninilay sa kahulugan ng Diyos ay nagkatawang tao. Ihanda natin ngayon ang ating mga sarili sa banal na pagdiriwang na ating isasagawa sa pamamagitan ng paghingi muna sa Panginoon ng tulong at awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaababan mo kami. Panginoon, kaababan
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang bagong pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak, ang siya nawang magpalaya sa amin mula sa pagkaalipin sa lumang pagkasalawahan namin. Niluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Salita ng Diyos. Ang Salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo, nanatili sa inyo ang salita ng Diyos, at tinalo ninyo siya, ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Tayo pong lahat, magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ay purihin ng lahat sa sandaigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Kung Panginooy dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutan matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya ay napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya ay mabalo. At ngayon 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo araw at gabi ay sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo. Mga kapatid, sa ibang lugar na kung saan pinagdiwang ang Pasko, kinabukasan ng Pasko ay inaalis na ang lahat ng mga dekorasyon at nagpapaalala sila sa kanila hinggil sa pagsilang ng ating mananakop. Ngunit sa ating mga Kristiyano ay sinusunod natin ang 8 araw pang pagninilay na para bagang araw pa rin ng Pasko, sapagkat ang kahulugan nito ay tunay nga na sa araw-araw ng ating buhay, kasama natin ang Panginoon, na Diyos na totoo, ngunit naging tao namang totoong katulad ng bawat isa sa atin. At sa bawat pagdiriwang ng banal na misa, siya ay tunay na nakikiisa sa atin at nagpapahayag sa atin na siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng liwanag ng isipan, lakas ng kalooban at biyayang kinakailangan upang maharap natin ang mga hamon sa ating buhay at mabalikat ang ating mga pananagutan, anuman ang ating katatayuan sa buhay. Kaya sa unang pagbasa pa lamang ay pinaalala na sa atin ni San Juan kung paano ang mga ama at mga anak ay dapat makita na ang sentro ng buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, pagdating sa Ebanghelyo, ay nakita natin ang babaeng propetang si Ana, na araw at gabi ay sumasamba sa Diyos. Na ibig sabihin, hindi siya humihiwalay sa Diyos, sapagkat ang Diyos mismo ay kasama-sama niya. Paalala rin ito sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay kasama-sama natin. Noong nagkatawang tao ang Diyos, siya ay nanuot sa kasaysayan ng mundo at sa buhay ng bawat tao. Kaya nga, pagpapatuloy ng Ebanghelyo, pinaalala sa atin ang pagbabalik ng mag-anak, Jesus, Maria at Jose sa Nazaret, ay paalala sa atin na sa araw-araw na ng kanilang buhay, sila ay nakikipag-isa sa Ama sa langit. Gayon din ang makikita natin sa ating buhay na ipinahayag sa atin ng ating pananampalataya. Sa araw-araw ng ating buhay ay masasabi nating Pasko, sapagkat kasama-sama natin ang Panginoon
na Diyos na naging taong katulad ng bawat isa sa atin upang tayo ay patuloy na gabayan, patuloy na patawarin, at patuloy na ibigin. Kaya nga napakahalaga na doon sa 8 araw ng Oktaba ng Pasko ay makita natin ang katotohanan iyon. Ang Diyos ay hindi humihiwalay sa atin. Siya ay kasama-sama natin. Ang hamon ngayon sa atin ay paano tayong tumutugon sa pagmamahal at pangangalagang ito ng Diyos. Tunay ba ang buhay natin ay nakasentro sa Kanya o nakasentro sa mga bagay dito sa mundo? Tingnan natin ang ating maghapon. Sa maghapon ba natin, nakikita natin tunay nga na ang Diyos ay kasama-sama natin o tayo'y abalang-abala sa iba't ibang mga bagay na maaring makapaglayo sa atin sa Diyos? Nung isang araw, nakita ko binilang ng isang manunulat. Ilang oras ba ang naibibigay natin sa Diyos sa loob ng 1 taon? At sa loob ng 1 taon, mahigit lamang sa 50 oras ang nabibigay natin sa Panginoon sa buong taon. Ngunit napakaraming oras ang binibigay niya sa atin o ginagamit natin sa iba't ibang mga bagay sa mundo. Kaya nga, kung titingnan natin ang mga pagbasa ngayon na ipinaalala sa atin, na dapat sa bawat sandali ng ating buhay, maging mula tayo sa katotohanan na kasama-sama natin ang Diyos at magbigay tayo ng panahon para sa Kanya. Hindi ito nangangahulugan na 24 oras wala tayong ibang gagawin kung hindi manalangin, kung hindi yung tayo ay maging mulat sa katotohanan na kasama-sama natin ang Diyos at hindi tayo nakakapit sa mga bagay na makapaglalayo sa atin sa Diyos. Nawa sa ating pagdiriwang ng banal na misa ngayon, sa ika-6 na araw ng Oktaba, makita natin tunay nga ang sanggol na sinilang ay isang Emmanuel. Ibig sabihin, kasama-sama natin ang Diyos sa bawat sandali ng ating buhay. Amen. Panalangin ng bayan. Magsitayo. Mga kapatid, iniyalay ng propetang si Ana ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Panginoon at hindi napagod sa pagsamba sa Diyos sa araw at gabi. Ialay natin sa Ama ang ating mga sariling panalangin. Tutugon tayo, Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makapag-alay ng karapat-dapat na pagsamba sa Diyos at maging tapat sa pagdulog sa Diyos ng mga pangangailangan ng mga tao sa pamamagitan ng panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makapaglingkod ng lubos sa kanilang mga nasasakupan, bunga ng pag-ibig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa paglilingkod sa simbahan, naway maglingkod sa Diyos ng buong pagtalima at walang pag-aanilangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at pinag-uusig, naway ialay sa Diyos ang mga pagsubok at paghihirap na kanilang dinaranas.
bilang angkop na pagsamba. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway maihanay sa mga banal at mga anghel sa kanilang pagsamba sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik natin ipahayag ngayon sa Panginoon ang iba pa nating mga natatanging panalangin sa misang ito. Diyos na aming Ama, nilikha mo kami para sa iyo. Tulungan mo kaming parangalang ka sa pamamagitan ng aming huwarang pamumuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga alay na alak at tinapay na mga sagisag ng ating buhay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ang siya ngayon naming mapagsaluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Magsilod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal lang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng pananampalataya. Namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, tanggapin mo sana silang lahat sa iyong malwalhating piling. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos at ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na tawagin natin ang Diyos na Ama. Kaya ngayon ay lakas loob tayong umawit sa Kanya.
Ama, hinihiling namin, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkaloobang kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Jesucristo, ang aming kapatid at manunubos. Aliyan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magmakailanman. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo ngayon sa amin, kapayapaan ang niiwang ko sa inyo, ipinagkakaloob ko sa inyo aking kapayapaan. Tunghayan mo sana ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Nabubuhay ka't nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiya rin. Magbatian tayo ngayon at paghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod. Narito ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mapalad tayo ngayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapatin maging hain sa iyo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayong lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naiyalay na natin ng banal na misa, humayo tayong taglayan liwanag at biyaya ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin natin ngayon ang Panginoon.